18 nung mag-retiro ko, binibenta ko ng Pilipinas. Pero nung nag-umpisa ako, talagang hirap na hirap ako ibenta ang Pilipinas kasi at the time, ang laki pa ng problema. Diba? So, kahit pa Bayaan muna nating magpakilala ang ating napakagaling na guest panelist. Palakpakan naman po natin si Ma'am Florna. Good morning sa inyong lahat. I'm very happy to be here sa forum. At sabi nga sa akin, hindi ko akalain na food vloggers pala ang aking mga audience ngayon. And magandang pagkakataon ito na i-share ko sa inyo kung anong nalalaman ko tungkol sa ekonomiya at kung anong pwedeng mangyari para sa ekonomiya. So, ang gagawin ko ngayon, actually, bago ako mag-present, sabihin ko muna kung anong naging experience ko no, sa trabaho ko. Kasi nag-umpisa ako 1987 pa. Yung time na yun, actually hindi pala, 1989. Yung time na yun, kakaalis pa lang ni Marcos, presidente ng Singapore. Yung time na yun, naging stockbroker ako at stockbroker sa international stockbroking firm. So, buhat noon hanggang 2018 nung mag-retiro ko, binibenta ko ng Pilipinas. Pero nung nag-umpisa ako, talagang hirap na hirap ako ibenta ang Pilipinas kasi at the time, ang laki pa ng problema. Diba? So, kahit bago na yung presidente, yung problema iniwan ng tatay ng presidente natin ngayon, ay napakalaki. We went into an IMF program. Yung iba sa inyo, hindi pa pinapanganak dun siguro. Zero ang foreign reserves natin. Wala tayong dolyar dun. Kaya hindi tayo makapag-import. Yung mga mansanas at saka ubas na, tinitignan na lang namin sa litrato eh. Kasi hindi kami makabili. Walang imported items at that time. So, nagkaroon ng austerity measures. Talagang naghirap ang mga Pilipino. Maraming nawalan ng trabaho. At ang perang kinikita ng gobyerno napupunta lang sa pagbayad ng utang. Okay? Inutang ng tatay namin BBM. No? So anyway, it took 20 years. Okay? 20 years bago tayo makalabas sa IMF program. Ganun katagal. At ang talagang nagtaguyod nun, ang tumulong talaga para makalabas tayo doon ay ang mga OFWs. Kasi para makalabas tayo sa IMF program, kailangan mabayaran natin yung foreign debt. Eh kung walang dolyar, di ba, walang kabayan. So yung mga OFWs, dumami yan, dumami yung ating foreign reserves. Kaya over time, nakapagbayad tayo ng utang sa labas sa mga banyagang bangko. So ngayon, itong papakita ko sa inyo mga slides, parang babalik na naman tayo sa ganun. Kaya, nung mag-retire ako, sabi ko, gusto ko na lang manahimik, no? Kaya lang dahil nga hindi lumalabas yung katotohanan, marinig ko si Sara na nagsabi na yung kanyang budget na 5 billion, naging 15 billion, pero yung 10 billion hindi hawak. Sabi ko, matindi pala ngayon ang corruption. So, nag-upisa na ako ulit, tignan yung mga economic numbers. Kasi dati hindi ko pinapansin eh. From 2018 up to 2023, the start of 2023, hindi ko pa masyadong alam ang mga nangyayari. Pero nung tinignan ko na yung mga numero, doon na ako na-convince na kailangan lang magsalita. So 2023 pa lang, nagsasalita na ako, pero sa Facebook na. Hanggang later on, marami nang nakakapansin kasi naiintindihan ko. So if you don't mind, magpapakita muna ako ng mga slides. So habang pinapakita ko, wag muna kayo magtanong. After nung presentation ko, tsaka tayo mag-Q&A. Para hindi masira yung trend of thought. Kasi pagko-connect ko yung mga yung mga numero. Kasi ang maganda dito, pag naiintindihan nyo na kung ano yung sabihin ng mga numero, kaya nyo nang ipagtanggol yung mga gusto nyong sabihin. Okay? So can we please show the slides? So, meron tayong GDP at saka GNI. Yung GDP, Gross Domestic Product, ang ibig sabihin niya, pag ikaw ekonomista, sinusukat mo yung performance ng isang ekonomiya sa isang taon. Magkano ang nagagastos ng lahat ng sektor ng ekonomiya. Yun yung sa isang side. Sa kabilang side,
kung magkano yung napoproduce o kaya napoprovide na services ng isang ekonomiya. Okay? So sa lahat ng bansa, ganito ang pag-measure nila. Kaya nako-compare natin yung economy ng iba-ibang bansa. No? So, na-develop yan over time. So, dun sa expenditure side, yun yung ginagastos. No? So, ano ba yung mga sektor dyan? Yung households. Tayo mga ordinaryong tao, magkano bang ginagastos natin kada taon? Magkano binibili natin? Tapos yung investments, yun yung magkano yung pinapasok ng mga namumuhunan sa ekonomiya. Ikatlo, yung government spending, magkano ang ginagastos ng gobyerno kada taon para sa ekonomiya. At ang ikaapat, net exports, yun yung pag-aangkat or yung pag-export natin. No? Products and services yan, walang manpower. Okay? So yan ang GDP mo. Pag sinuma total mo yung GDP, sinuma total mo yan lahat na apat na yan ang gross domestic product. Ngayon, meron nakalagay dyan na net factor income. Net factor income, yan yung kinikita ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa labas minus yung sa mga banyaga nagtatrabaho dito. Kaya net, plus minus. Pero mostly yung figure na yan, OFW remittances. So kung makikita ninyo, last year, ang household spending, umakyat pa ng over 4%, di ba? Tapos yung investments, bumagsak na by 2%. Okay? Ang government spending, medyo umangat ng konti pero hindi nakataasan. Tapos sa exports minus imports, lagi tayo negative kasi net importer tayo. Mas marami tayong i-import kaysa sa nila-export na products. Okay? Diyan tayo mahina talaga sa pag-export ng mga produkto. Malakas tayo mag-export ng service which is manpower. Pero wala yan sa GDP. Nandun yan sa gross national income. Na hindi nila dadagdag sa GDP. Pero lumalabas yung effect niyan sa household spending. Okay. Kasi yung mga OFWs na nagpapadala ng pera sa mga pamilya nila, doon pumupunta sa household spending. Kaya kung makikita nyo, ang pinakamataas ng growth, household spending. At yun lamang ang nagpapataas sa GDP, sa ekonomiya, yun lang. Kung titignan nyo, mahina talaga yung investments, government spending, at lalo na yung trade. So, kung tatanungin nyo kung ano yung nagtataguyod sa ekonomiya, OFWs. I mean, yung domestic, okay rin, pero hindi niya kaya magpaangat ng economy. Kung wala yung OFW remittances na yan, bagsak na ang ekonomiya natin. Okay? Yan yung 2025. So, dun sa baba, makikita nyo ang agriculture, forestry, and fishing. Yan yung supply side. Ano yung binibili natin, no? Bumibili tayo ng isda, ng bigas, ganyan. So kung titingnan nyo, yung agriculture hindi rin masyadong tumataas. Ganun din yung industry, lalo na yung industry. Dati yan ang nagtataguyod ng economy. Lalo na yung manufacturing at saka construction. Pero pag titingnan nyo, mababa na yung growth ng manufacturing, yung construction negative. Ang talagang pinakamalaking component ng supply side GDP natin ay ang services. So, kumbaga, service-driven ang economy natin. Hindi siya industry-driven. Hindi kagaya ng Japan, ng US, ganyan. Malaki ang industry components yan. Tayo hindi, kasi hindi develop yung industrial sector natin. Lalo na yung agrikultura. Yung bigas natin, di ba? Ay, yung bigas na inaangkat natin sa Vietnam at sa Thailand. Yung technology niyan, galing sa atin. Pero bakit sila nakikinabang? Kasi hindi pinapansin yung kailangan ng mga farmers. Kaya hanggang ngayon, tingnan nyo, ang contribution ng agriculture is only 7.9% sa GDP. Okay. Napakaliit ng contribution. Kawawa ang farmers natin. Okay? Punta tayo sa next slide. So dito, papakita ko lang yung fourth quarter growth, no? Yung pinakadulo. Tignan nyo. Tignan nyo yung construction,
minus 41%. Last year, December, ano yan fourth quarter. Normally, fourth quarter, di ba, pinaka-active yan eh. Kasi dyan maraming bonus ng mga tao, namimili talaga, pang regalo, whatever. Or yung ginagamit nila yung bonus para bumili ng kotse, ng mag-invest sa bahay. Pero tingnan nyo, construction was minus 49%. Tingnan nyo yung investments, minus 10%. So, ibig sabihin, yung mga investors, mahina ang kumpiyansa nila sa Pilipinas kasi ayaw nila mag-invest. Kaya yung full year growth natin ng 2025 was minus 2. Kumbaga, kung bakit man yung first and second quarters, nabawi na yun. Magsak talaga. Pero tingnan niyo yung previous years, yung naka-gray, yun yung lockdown eh. Kahit lockdown nun, yung economy natin, tumaas pa rin ng 5.7 at saka 7.6. So kasi, nung time na yun, marami pa nag-i-invest, kaya tignan niyo yung growth nun. Yung investments was 20% and 13%. So double digit pa. Pero nung nung kinalaunan, mag-umpisang 2023, bumaba na ng bumaba yung numero. Sino ba yung presidente ng 2023? Marcos. So, makikita niyo talaga yung demarcation, yung linya ng mga numbers, talagang 2023, bumagsak talaga lahat ng mga numero. So, next slide. Yan, mas kita dito. Kita niya yung from 2023, talagang yung yung growth rate, pabagsak na talaga. So, syempre, nung lockdown, bumagsak talaga yung economy. Wala na yung magagawa, walang nun eh. Kumbaga, frozen yung economy nun. So, okay lang yan. Pero nakita nyo, nakabangon din agad. Nag 7.6% pa tayo ng 2022. Pero, sayang yung momentum, di ba? Kasi may momentum na biglang nag 5.8 ng 2022. So, doon ka magtataka na, bakit biglang bumagsak? Or, bakit biglang nag-slow down? Kasi ang potential ng Philippines, kaya natin. Kaya nag-retire na ako 2018 eh. Sabi ko, okay na Pilipinas. Hindi ko na kailangan ibenta. So, sabi ko, sige, pwede na ako mag-retire. Tapos yan, ganyan na hinita ko, nakakalungkot. Kasi kung ano yung pinaghirapan ko na benta Pilipinas sa mga banyaga para makapag-invest sila dito, ang hina. Next slide. So, syempre, yung mga investors, titignan nila ang cost of doing business. Magkano yung kailangan nilang, ano yung gagastusin nila pag nandito sila. So, okay naman yung inflation last year, the past few years, medyo mababa. Pero pag nakita nyo yung inflation, yung pinaka-left side, pataas na siya. Pataas na inflation. I-discuss ko pa yan mamaya. Yung peso, kita nyo, umalo na sa 60. Yes. Babang value ng peso over time. And then, interest rates, double digit na naman. Okay. Next step. So, hindi sinasabi ko na dahil nga sa mataas ang gastusin dito ng mga kumpanya, hindi masyadong na-attract ng investors. Yung isang chart sa left side, yun yung net inflows. Pag sinabing inflows, yung perang nakapasok na from foreign investors. Okay, nakapasok na pera yan. Tumaas yan ng 21.8%. So last year, bumaba pa ng 21.8%. May nagpasok pa rin, pero pagsak na compared sa 2024. Pero itong nasa kanan, tingnan nyo, investment commitments pa lang, kasi approved foreign investments pa lang yan, 2025. Ibig sabihin, yung papasok na pera, babagsak ng 50%, malamang this year. So that's a leading indicator yan. So last year, 20%, baka this year, bumagsak ng 50% yung inflows. Okay. So yan ang sinasabi ko na yung investment climate natin is very bad. Next slide. Last year, yung ating stock market was the worst performer in Asia.
So pag tingin mo ang South Korea, index nila umakyat ng 78%. Tayo bumagsak ng 7%. Okay. So yun yung chart, nakita niyo yung volatility, parang lagare, di ba? Ganyan. Malikot yung market kasi yung iba, maasa sila na, baka ito na yung pinakamababa, bibili sila. Di nila alam, may tawag doon sa finance parlance na bull trap. Kala nila magiging bullish yung market, pero trap pala yun kasi babagsak po. Next slide. So year to date, this year, tignan niyo yung performance ng iba-ibang stock market sa US, Germany, ganyan. Mas hindi pa, kumaga lahat ng markets ngayon bagsak. Okay? So kung tayo aasa na may mag-i-invest this year sa stock market natin, kalimutan na lang yun kasi syempre, bagsak din ang market nila eh. So bago sila mag-invest sa ibang bansa, doon muna sila sa kanila, sariling bayan nila. So you cannot expect our stock market na maka-attract ng foreign investors. Next. Pati yung, yung tourist arrivals, kasi major source of dollars dito eh, di ba? So, tignan nyo, Pilipinas, doon sa yung colored chart, 5.8 million. Pagka sa, you compare to other Asian countries, ina-attract nilang mga turista. Diba double digit tayo, 5.8 million. So, pagka dati, mabot na tayo ng 8 eh. Mabot na tayo ng 8 million. Pero dahil inaway natin ang China, okay, tsaka yung ibang bansa eh, hindi, kumbaga yung security, safety and security, hindi malakas dito ngayon. Kasi nga, tumaas ang crime rate dahil sa drugs, no? Ayan, na-affect ang ating health. Next slide. Ito yung sinasabi ko tungkol sa inflation. Okay? Pag tinignan nyo yung inflation basket, itong basket na ito, lahat ng binibili natin sa araw-araw, pumapasok sa basket na yan. Tapos tinitignan nila kung gaano ang epekto niyan sa buong paggastos natin. Okay? So, kunwari, itong food and non-alcoholic beverages, 28.5% ang ginagastos natin dyan na pupunta. Susunod, housing, water, electricity, gas, and other fuels. 22%, yan ang sumunod na pinakamalaking component. Okay? Tandaan niyo yan kasi nandiyan ang gas and other fuels. And then you have restaurants and accommodations. Okay, 15.3%. Transport, tandaan niyo rin ang transport, 12.8%. Personal care and miscellaneous items, 9.4%. Clothing and footwear, 5.9%. Next slide. O, ito ngayon, ang maharap sa atin, di ba? Magkano ngayon ang presyo ng gasolina, diesel, at saka iba pang fuels, no? So, yan, galing sa DOE yan, hindi yung pwedeng sabihin na, fake yan, DOE na mismo. So, diesel, over 150 pesos na yata ngayon, di ba? Ang gasolina, more than 80 pesos, almost 90 na. So, yun ngayon ang mag-fuel, magpapatakbo ng inflation natin. Ano ba inflation? Inflation yung pagtaas ng presyo. So, kung 0 ang inflation, ibig sabihin hindi tumataas ang presyo. Kung 1% ang inflation, ibig sabihin tumaas ang presyo ng mga bilihin by 1%. Okay. So, last year, I think 2.4% tumaas. This year, pag tinignan mo yan, di ba? Almost 100% na inakyat ng fuel. Kasi nakita niyo yung inflation basket. Pinakamalaking component doon, fuel and transport. So, ibig sabihin, ang inflation natin, from something like single digit, pwede mag-double digit. Okay? Pwede siya mag-15 to 25% ang ating inflation. Tapos ang sweldo, hindi tumataas. So, may balance ka na doon. So, ibig sabihin niyan, yung purchasing power natin, bumababa. Okay, next slide. Ito yung
ito yung inventory ng ating fuel, no? So, sabi ng DOE, we have 45 days. So, from now until 45 days, anong month yun? End of April, di ba? Mga ganun, or early March. Hanggang ganun na lang yung ating fuel. So, ang supply of gasoline and diesel will be good until mid-May. Ang kerosene, okay, kerosene hanggang July, no? Jet fuel hanggang end of April na lang. Fuel oil hanggang mid-May pa. Ang LPG hanggang April na lang. End of April. Mid-April na lang. So ganun na lang kalipis yung reserves. Tsaka hindi yung government reserve, private sector reserve. Kasi wala tayong strategic oil supply. Next slide. So, ang prognosis ng mga analysts ngayon, tataas pa ang crudo. So, sa international market, ang crudo is already more than $120 or $115 per barrel. Kita niyo yung spike doon, no? So, nung nag-umpisa yung gera sa Middle East, ganyan ang inakyat ng crudo. Ngayon, kailan matatapos yung gera? Hindi natin alam, di ba? Kailangan tayo magdasal na matapos na yan by mid-April. Or pwede ba at least end of April matapos na yan. Bakit? Next slide. Tingnan nyo, ang oil natin mostly galing sa Saudi Arabia, UAE, Iraq, tsaka po yung iba sa Colombia, Japan, Russia, Australia. Okay. So pero kung titingnan nyo, more than 50% of our oil supply comes from the Middle East. So kung hindi matapos ang gera doon, wala tayong masyadong makukuha gasolina or crudo. Okay. Yung gasolina natin, mostly galing sa Korea, China, kasi sila yung may refinery. Ang refining capacity ng Pilipinas very limited. Kasi ang Shell, sinara na nila yung refinery nila. Petron na lang may natitirang refinery. So, we have to import refined fuel. Kaya yan, nag-import tayo from Korea, from China. So next slide. Next slide. Ay, hindi pala. Okay, let's go back to previous slide. So dun yung South Korea, while we are importing refined oil, ang South Korea, bumibili rin sila ng crudo na rini-refine nila sa Middle East. Mostly sa Middle East. So talagang, any which way you look at it, dependent tayo sa Middle East oil. Okay, at least most of it. Next. So, tingnan nyo naman kung paano minamanage ang price ng gasolina dito. Bakit ang taas-taas ng Pilipinas? Diba? So, so far, if you compare our diesel price with the rest of these other countries, tayo yung pinakamataas. It's already up by about 97% in diesel. Yung iba, below 50% ang inakyat. So you have to ask the government, bakit hindi ko kaya yung babayan kagaya ng ibang gobyerno? Of course, Malaysia, Indonesia, nagpo-produce yan ng langis. Pero, other countries, hindi naman di ba? Pero bakit kaya nilang more or less function yung impact ng oil price? Next slide, please. So, tingnan nyo, kaya nangihina ang piso. Yung ikalawa dyan, di ba? We import a lot of mineral fuels. So, it's one of our largest importations. So, kaya pag malaki yung import cost mo, tataas din yung paggamit mo ng dolyar. So, maski may pumapasok na remittances, okay, or export earnings, liliit yung import cover. Ibig sabihin ng import cover, yung kakayanan natin mag-import. Right now, or at least as of end of February, yung import cover natin is 7.8 months of imports. Okay? So in other words, yung total import cost mo per month, kaya natin bayaran for the next 7 to 8 months. Kaya lang kung tumataas ang presyo ng gasolina,
syempre yung import cost mo tataas. Kaya, lalaki yung demand mo for US dollars. Kaya nangihina yung piso. Kasi, malakas ngayon ang demand for US dollars. Next. So, diniscuss ko yung oil prices, no? So, ano magiging implication nito sa ekonomiya natin? Una-una yung safety and security ng ating OFWs. You know, we owe them a lot. Balita ko yung iba sa inyo dito, naging OFWs dati. Taas yung economy. So, ramdam nyo, di ba? Ano yung paghihirap doon? At kung paano magpundar ng pera na hiwalay kayo sa pamilya. So, yung security nila is one of my primary concerns. So, ngayon parang walang plano yung gobyerno sa repatriation. Kaya, buti na lang yung mga bansa, tulong. So, kumbaga, sariling sita. Padala raw ng dalawang aeroplano ang Pilipinas. Ilan ang kasya sa dalawang aeroplano? Ilan ang OFW sa Middle East? Diba? More than 1 million. So, kaya pa ng sabihin mo na kahit 1/10 of 1 million, which is 100,000. Kasya pa sa dalawang aeroplano. So, walang forward thinking ngayon eh. Alam naman nila na magkakaroon ng gera kasi ako nga sa Facebook ko, as early as February, nagtatanong na ako, anong repatriation plan ng government? Kasi may warning signs na noon ng US na igirahin nila ang Iran kapag hindi bumigay ang Iran. Anyway, so that's one. Second is wide-ranging inflation that could reach double digits. Na-explain ko na yun sa inyo. Of between 15 and 25% from March until the end of the Middle East crisis. Okay. So anong tataas dyan? Gasolina, transport, electricity, pagkain. Okay. Susunod yung weak peso. So lalagpas pa yan ng 60. So yung interest rates mo mataas. Okay. At pwede tayo magkaroon ng rotating brownouts kasi pag nagkaubusan na ng langis, ay anong pang-generate mo ng kuryente? I think right now, majority of our power gens are oil-fired. Konti yung meron tayong coal-fired, meron tayong hydro, meron solar, at saka may wind. Pero hindi ganun karami. It's not enough to power most of the country. Sunod, yung possible mass layoffs. Kasi tataas ang gastos ng mga kumpanya. So, pag tumaas ang cost nila, lalo yung mga manufacturing companies because they use a lot of crude oil sa kanilang makina. So, syempre, to cut costs, magli-layoff sila. Maraming mawawalan ng trabaho. And then we have heightened political instability. Syempre, pag gutom ang mga tao, syempre, akal mo naman. Next. So kaya sa akin, hindi political discussion to. This is an economic discussion. And it's always a very good grounding exercise para pag nag-discuss kayo, hindi lang sabihin nila, oh, politika lang. Hindi, makita niyo yung mga numero. So ito yung pinaka-worry ko eh. Kasi, alam nyo, bata ang mga population, demographics natin, yung population natin, mostly mga bata. So, ang average age ng Pilipinas ay 27 years old. So, ibig sabihin, mga ano pa lang, bago pa lang pupasok sa employment. Pero kung walang trabaho, anong papakain mo sa kanila? So, nung December, which is very alarming, kasi December, umakyat tayo sa December ba yun o January? January pala, umakyat ng 5.8% ang unemployment. Ano ibig sabihin yan? Almost 3 million Filipinos walang trabaho. Sa tingin niyo, tataas pa yan ang pababa? Tataas pa. Diba? Tataas yan eh. Kasi
May magli-layoff nga eh, kasi nga, nagka-cut costs yung mga company. Second, we have 800 to 900 graduate, 800,000 to 900,000 graduates per year. Ngayon, kung walang investors, walang bagong trabaho. Tapos may layoff pa. So, anong trabaho ang naghihintay sa kanila? Tapos baka yung ibang OFWs babalik pa dito. Magkahanap rin ng trabaho. So, pwedeng umakyat yan up to 5 million. Still, pwede. I'm not saying it's gonna go there, pero may posibilidad na umakyat yan up to 5 million. So, yan ang pinaka-concern ko. Kasi maraming magugutom na Pilipino. Next slide. So, sabi ni Presidente, State of National Energy Emergency. Ano ibig sabihin yan? Supply may run out. Diba? Kasi nga, nalagyan na raw niya ng sabi niya, dapat at least 30 days meron tayo. Tapos may special committee. And then, pinahintin niya yung price monitoring and controls. Sa tingin nyo, meron na yung price monitoring at saka yung price control? Wala, di ba? Wala. Yung ibang gasoline stations nga, nag-aakyat bago pa. Bago pa yung, dapat Tuesday sila mag-akyat. Yung iba, Sunday pa lang nag-aakyat. So, walang monitoring talaga, walang control. Wala ring enforcement. Third, sunod is inventory monitoring. So yan, sabi niya, 30 days. Sana ma-maintain kaya mo kasi hindi talaga magkakahirapan tayo. And then fuel subsidies for transport sector. Kano yung subsidies nila? Ilan lang. Diba? Tatagal ba yun? Halimbawa, tumagal ang gera hanggang sabihin mo ng July o August. Tatagal ko yung bibigay nila ayuda. Greater interagency coordination. Di ba motherhood yan? Release of ayuda. Magkano yung ayuda ng AIDS? 5,000 per family. Gano'ng katagal tatagal yung 5,000? Wala. Diba? Tapos, this state of emergency, 1 year. Eto. Ang basa ko dyan, walang ngipin. Wala itong ngipin. Kasi, importante, may cushion ka eh. Kasi since wala tayong strategic oil reserve, talagang lagi mataas ang presyo ng gasolina. Kasi may scarcity. That's scarcity value eh. Dalawa, wala tayong kakayanan para magbigay ng subsidy. Next slide. So, bakit? Okay. So, yung left chart, nakita niyo yung deficit spending, no? So, ang deficit, ibig sabihin, mas malaki yung ginagastos kaysa sa kinikita. So, hanggang ngayon, nakita niyo, after the lockdown, ang laki pa rin ng deficit ng national government. Malaki yung gastos nila. Saan napupunta yung gastos? Diba? Kasi wala talaga silang may pagmalaki ng infrastructure eh. Yung Bukana Bridge, hindi naman sa kanila yun. Meron sila footbridge. So, tingnan niyo yung utang. Yung sa kanan, yun yung debt to GDP. Pag mineasure mo yung laki ng utang compared sa yung gross domestic product, tignan nyo naman after the lockdown, hindi talaga bumaba. At tataas pa yan kasi babagal na yung GDP natin, di ba? So, kumbaga yung denominator mo, iliit, pero yung debt, lumalaki. So, tataas pa yung chart na yan, yung bars na yan, this year. Okay. So, kaya ba magbigay ng subsidy? Pag sinuspend nila yung energy, excise tax, pag sinuspend nila, that's 150 to 180 billion pesos per year. Saan nila kukunin yun? Utang na naman sila. Pag umutang sila,
Sigurado ba tayong magagamit yan ng mga tao? So yun yung pinaka, ano dyan eh. Diba? Yung governance is very bad. Kasi gumagastos sila pero hindi nararamdaman yung mga tao. Next slide. So saan tayo pupunta? This year, the following years, okay, tataas ba, steady lang, bababa pa ito. Next slide, please. Ito sabi ni Auntie Claire. Best friend. Yung date is January 2016. Sabi niya, okay pa naman ang investment climate. Diba? Okay na. January 2026 yan ha. Next, click ulit lang. Yan. January 2026, investor confidence went down, is down to just 0.9%. Galing sa Bangko Sentral yung data na yan. Okay, hindi yan inimbento. So kung makikita nyo, talagang pabagsak yung investor confidence, business confidence. Siyempre, nung lockdown, bumagsak siya. Pero umakyat ulit, di ba? Ngayon, 0.9. So parang, wala talagang kumpiyansa. So, paano ka makaka-attract? So, maski pumunta si BBM sa US, maski matuyo yung laway niya doon, hindi pupunta yung investors dito. Wala silang kumpiyansa. Next slide. So, itong perception nila sa governance. Diba? So, yung score natin is only 32 out of 100. Baba na. Kasi, kung hindi, hanggang ngayon nga, matindi yung corruption, tapos walang accountability. Walang accountability. So, anong perception mo? Anong governance ang sinasabi mo? Wala ka pang napapakulong. Ang gusto nila ipakulong yung vice-presidente. Okay. Sige, pakulong nila. Pero dapat, magpakulong sila ng mas malalaking isda. Diba? Kung talagang may kaso sila, kay vice-presidente, dapat kasuhan din nila yung mas malalaking fish, mga isda. Next slide. Ito ang pinakamatindi at isa pang worry ko kasi hindi naman matatapos yung baha. Pag dumating ang rainy season, marami pa rin magbabahay. Pag tinignan nyo ngayon yung ibang bansa, yung Hawaii, yung Japan, bumabaha na ngayon sa kanila kasi matindi yung winter, so maraming snow. So ngayon natutunaw ang snow, nagiging ulap. So tumataas ang rain level. Pero wala nang flood control eh. Diba? Kumbaga, puro salita. Yung ibang flood control projects, sila na. So, ibig sabihin, mas malaki ang devastation this year. Last. Next slide. So, ito pa yung mga questions na hindi pa nasasagot. Pag-isipan niyo yung mga sagot niya. Ano na nangyari dun sa 1.45 trillion insertions ng Congress and Senate over the last 8 years? 1.45 trillion pesos. Yung 60 billion na tinanggal sa PhilHealth, actually hindi tinanggal, ninakaw. Sinoli na ba yun? Hindi pa. Rin. Meron ng Supreme Court ruling doon ha. Yung sa PDIC, ninakaw din yun. Kasi kumbaga, bawal din silang maglabas ng pera dyan eh. Kasi nga, for security ng mga bangko, di ba? Mas malaki pa sa PhilHealth yan, 107 billion. Yung Maharlika funds, ano na nangyari? Wala na. Wala pa rin balita. So, who are truly accountable? Tapos, So, nagsalita na yung mga Marines, yung mga sundalo, ayaw pa rin nila maniwala. Sinisiraan yung mga nagsasabi ko at kamasan. Bakit wala pang nakukulong? At saka, will we still recover the stolen properties? Naibili na ng mga bahay, kotse. Next slide. Ito yung mga bigger questions. Can we still afford another 2 years of the BPM? no. Next question.
Will massive corruption continue? Yes. Next question. Will BBM and his cohorts give up his power behind the president? Sa tingin nyo, will we have a fair election? Wala. Kasi smart money. Why, bakit kayo masa sa 2028? No. So, yun yung tanong ko sa akin, parang tanong ko yan, kaya pa ba natin the next 2 years at saka aasa ba tayo sa 2028 kung alam natin that he is not willing to step down? Yes. Bakit ayaw niya mag-step down? Kasi Pwede siya makulong. Makulong kasi sila. Next, Hindi pa nagsawa. can one woman overcome and repair the massive damage being done to our people? No, kailangan kasama tayo. So, hindi kaya ng isang tao. Yes. Kailangan sama-sama. Kailangan yung mandate ni kung sino may magiging presidente. Siyempre, most likely right now, dahil na mataas yung approval rating niya, is vice president. Pero kaya ba niya? Mag-isa. So, kailangan talaga tulungan natin. Correct. So, hindi magagaling sa isang tao. Gagaling na sa bukas. So, with that, I'd like to end my presentation. Very well said. Thank you very much, Ma'am Cora. Oh, nagulat kayo. Kayo tinanong. Nakakatuwa, no? Actually, gusto kong bigyan ng diin ang Pacquiao, no? Actually, na-discuss niya lahat. Para lang maging eye-opener and also a reminder to all Filipinos o mga kababayan natin, no? Remember, kahit na may mag-isa na sa tingin natin, kayang manindigan, but we need to support. Yes. Kaya kapag naninindigan po sa bayan natin, may pag-asa. At kung natin iasa lamang sa kanya, yung pagpapakita niya ng pwersa ng paninindigan para sa bayan ay isa ng parang senyales para talagang tunay na mailatag sa atin yung malasakit na inaasam-asam ng mga Pilipino. And pwede po bang Pacquiao, tanungin ko lang isa-isa. We know that na-discuss din po lahat para lang po sa kalaman ng ating mga viewers sa live podcast natin. No? Ma'am Corazon Guidote, yung kondisyon po ng ating ekonomiya sa bansa, in light of the ongoing Middle East crisis is talagang scary. Given the ongoing tensions in the Middle East, what immediate risk do you see for the Philippine economy, particularly in terms of inflation, in terms of investment, and overall market stability, ma'am? So yun nga, no, tataas ang mga presyo. Ang inflation mo ngayon, low single digit, pwedeng mag-double digit, sorry. So, pwedeng umabot ng 15 to 20% this year. Probably even higher. Depende kung hanggang saan ang gera. At ikalawa, yung piso natin lalo manghina. Actually, hindi ko nasabi kanina na pag nanghina ang piso, dadagdag rin yun sa inflation. So, kasi tataas din ang presyo ng mga imported items. Yes, ma'am.